Walang sasantuhin ng National Police Commission sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero bukod sa 12 pulis na isinasangkot at nasuspindi na sa serbisyo. May sinisilip din silang mga general na posibleng may kinalaman sa kaso. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Wala po tayong kinakatakutan kahit ano pang ranggo niyan. Kasama po siguro doon, sir, para aware na rin kayo. May mga general din tayo iniimbestigahan. Ito ang panibagong babala ng National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa kaso ng missing sabungeros. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, hindi lamang ang 12 pulis ang lumulutang na sangkot sa missing sabungero base sa investigasyon na kanilang isinasagawa. Git ni Calinisan, meron pa silang natutukoy na mga general na sangkot na siyang isasalang sa Chapter 2 ng kanilang investigasyon. Meron po tayong natatalisod pa na ilan pang mga pangalan na hindi pa lumalabas, sir, sa kaalaman ng publiko. At we are pursuing these names until now. Dagdag ng opisyal na nasa Chapter 1 pa lamang anya sila kung saan 12 pulis ang kanilang kinasuhan ng administratibo. Siguro sagutin kita ng malupit na without revealing too much detail. Sabihin na lang natin, sir, 18 yung kinasuhan ni Totoy, 12 yung kinasuhan ng IMIS sa ating legal service. Pero tuloy-tuloy po, sir, ang investigasyon ng NAPOLCOM. Muling nanindigan ng opisyal na wala silang pagtatakpan kahit na sino pa ang madidiskubring sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Noong Lunes, pinatawan na ng 90-day suspension without pay ang 12 pulis na kinasuhan ng administratibo na kinabibilangan ng isang police colonel, police major, police lieutenant, police executive master sergeant, Police Chief Master Sergeant, 3 Police Staff Master Sergeant, 3 Police Staff Sergeant at 1 Police Corporal. Samantala, isa-isang ipinakita ng Department of Justice ang mga buto na nakuha ng Philippine Coast Guard mula sa Taal Lake mula noong July 29 hanggang nitong August 4. Ilan sa mga ito ang 3 piraso ng bungo ng tao na merong pangipin, meron ding mga buto ng iba't ibang parte ng katawan, mga damit at buhok. Ayon sa DOJ, hindi pa nila tukoy kung pang ilang tao ang mga nakuhang buto. Pero hihingi na sila ng tulong sa Universidad ng Pilipinas at Japan para sa DNA testing. Given the pronouncements of the PNP that their capacities and capabilities are limited, then we were constrained to asking for help from the UP Forensic Pathology Department as well as the Anthropology Department and the Japanese government. Nanawagan naman ang DOJ sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kung sa mga litrato pa lang, matukoy na nila ang mga gamit at pagkakilanlan ng kanilang kaanak ay agarang lumapit sa DOJ dahil kung matukoy ang mga katawan ay magiging matibay na ebidensya para sa binubuong murder case ng ahensya. Kahit umatras na yan sila, nakausap na sila ng kabilang side, they would still want to know whether or not itong mga remains na ito ay yung kamag-anak nila. So, whether or not we welcome, no? And if they do identify, that is still something that we can use. Ryan Lesiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.